Wala ka bang dashcam? Stock pa ba ang head unit ng sasakyan mo? Walang Android Auto o Apple CarPlay? Paano kung sabihin ko sa'yo may isang product sa market na lahat yan andun na? Ito nga pala ang Aeonon P4. Tara, i-review natin. So ito po lahat yung inclusions pag bumili kayo ng Aeonon P4. May ayan yung unit, yung suction mount, yung rear camera, power adapter, tas extra adhesive, tsaka aux cable and prying tool. May manual din yan, tas pwede nyo i-DIY. Ako, pinakabit ko na lang para sure. So ayan, pinakabit na natin. Sa mga taga-Cavite dyan, solid gumawa to. Since 2013 pa lang daw, nagkakabit na siya sa Kia. So alam na niya na yung ginagawa niya. Ayan, naikabit na. So, tinetesting ko na lang yan. Pero okay na okay. So, ayun. Tapos na yung ano natin. Yung pakabit ng Aeonon P4. Okay na okay yung gumawa. Ano, wala kayong makikitang wire dyan. Pinadaan doon sa likod. Sa pillar. Pati sa likod. Apakalinis. Pakita natin. Ayan, wala kayong makikitang wire. All stock. Ayan, ayun yung ano natin, rear cam. Mamaya ide-demo ko sa inyo kung gaano kalinaw. Tapos ito ang gumawa, napakalupit. Sir, pakilala kayo. Ayan. Like nyo yung Pro Dashcam, insert nyo na lang yung pangalan ko. Dilanor, ang Facebook page ko. Hi guys, so ayun, i-explain ko lang yung features ni Aeonon P4, kung anong ino-offer niya, tsaka yung mamaya yung advantage tsaka disadvantage niya compare sa ibang ganitong unit sa market. So ito, naka Android Auto siya ngayon. Naka-connect na siya sa phone ko. Tapos ayan yung mga apps ng Android Auto. Diba? Tapos ano tayo, balik tayo sa menu. Yan dito, makita nyo may CarPlay, Android Auto, AirPlay, Android Cast, Wi-Fi video, audio output. Ito yung kung anong ano niya, kung FM ba o Bluetooth o aux cable o yung built-in speaker niya. Kung saan niya ipe-play yung audio. So, ayun yung isang advantage niya. Nung nagre-research ako sa market, wala silang Bluetooth audio. Halimbawa, yung ano mo, yung stock head unit mo may Bluetooth, pwede mong i-connect yung Bluetooth niya dito. So yung output ng sound na from your Apple CarPlay or Android Auto via Bluetooth na dito. So mas maganda siguro yung quality nun. Hindi ko sure kasi wala to stock ano siya, aux cable lang. Hindi ko pa rin natatry kasi ang layo ng aux cable niya nandito. So yun, FM emission, malinis naman yung tunog, maganda. Mamaya i-ano natin, demo. Tapos playback. Ayan. Hindi, pagka naka-Android Auto ka, bawal ka mag-playback. Pero mamaya i-ano ko na lang sa editing yung mga sample footage niya ng umaga tsaka gabi para kita nyo. Android kasi yun, settings. Ayan, screensaver, driving position. Naka-Android ano ako. Okay, kaya. Tapos ito, may mode yung kanyang ano. Pwede yung split screen yun na ito. Yung nandito yung camera or yung full screen ng Android Auto. So kayo, kung anong preferred nyo, try natin full screen mode. Diba? Di ko alam, medyo maliwanag eh. Tapos may sensor daw yan dito. Hindi ko pa lang alam kung nasaan. Pero auto brightness din yan. Ayan o. Nakikita nyo, lumiliwanag. Up. Didilim. Oh. Ayan. So, ayun. Explain ko pa yung iba yung features. Init. Mapag-AC.
Ayan, ito yung brightness niya, auto. Naka-auto ako kasi nga may sensor siya. Assistive touch. I-clear yung connection doon. Record resolution, naka 4K tayo, di ba? Ayan, 4K, 2K. Yung iba nito, parang 2K lang ata yung recording niya sa harap. So, pag 4K, syempre mas malinaw. At the testing ko okay naman. Collision sensitivity, ito pag halimbawa da-detect yung umano kayo, may bumunggo sa inyo, ganun, i-save niya, parang ilalak niya yung recording niya para hindi ma-overwrite. Ayan, microphone, ito use sa recording yata to. Pag halimbawa recording siya ng footage niyo, maririnig yung cabin, halimbawa nag-uusap kayo, maririnig siya sa recording. Tapos ewan ko lang kung affected dyan yung Hey Google pagka kasi pwede yun eh. Ayan, ito yung reverse line, hindi ko pa naayos. Ayan, tip sound, yung siya, kada click mo may tunog, naka-off sa akin yan. Date and time, storage, format, factory reset, tsaka firmware. So, for me, kasi nung nagre-research ako about sa ganitong setup, kasi kaya ito yung pinili ko compared sa mga kinakabit dito na head unit. Kasi una-una syempre, sayang naman tong stock since mas ko yung all stock na sasakyan. Yun yung, tsaka ang hassle niyang kumbaga yung sa wiring, ang dami mo pang gagalawin. At least yan, stay put. Kung sakali mahaliwa, may isa pa kasi kaming sasakyan, pwede kong tanggalin to, tas may isa pa naman siya mount. So pwede ko rin siya magamit doon, di ba? Kasi yun nga lang, yung reverse cam wala, kasi since naka hardwire na siya sa likod, so front cam lang. At least may dashcam ka pa rin sa harap. So yun yung kaya ganitong type ng head unit / DVR yung kinuha ko. Ayun na nga, isa pang advantage niya, di may head unit ka na Android Auto and Apple CarPlay compatible. Meron ka pang dashcam. Kasi sa pang advantage nito naman mismo yung product, yung brand sa market. Kasi tumitingin ako, may isang prominent brand sa atin na yun talaga yung sikat, yung nire-review ng mga sikat din na vlogger. Kaso nakakita ko medyo steep yung price niya for kasi kumbaga nasa 8 to 10k depende kung sale or kasi sa 8 to 10k pwede ka na mag head unit. Ayun, kaya nag-research muna ako ano available sa atin sa through Shopee tsaka Lazada. Tapos nag-search ako, ang daming brand na nag-o-offer na ng ganito. Syempre nakaka yung iba wala pang review sa YouTube or sa tapos sa product page naman nung halimbawa sa Shopee may mga fake review. So ang ginawa ko, nag-search na lang ako sa halimbawa sa US kung anong prominent brand sa kanila, yung kumbaga anong top brand sa Amazon, ganyan. Tapos may nakita ko sa YouTuber si Automotivate, nagre-review siya ng mga ganyan, tapos tinest niya yung mga top selling sa Amazon. Tapos isa to doon sa brand yun. Buti nga meron sa atin kasi since US iba market. Ayun, meron din naman sa atin. Tapos ang kinaganda pa nito, advantage nito bukod doon sa sa iba, kasi yung iba walang Bluetooth audio transmitter. Kumbaga FM lang, speaker tsaka aux cable. Hindi ko siya matry kasi wala namang Bluetooth to. Pero tingin ko kung mas okay to, mas malinis yung output ng sound kumpara sa FM. Kasi syempre sa FM medyo may static na konti. Pero bearable naman siya, hindi naman siya ganun kalala. So yun, Bluetooth audio. Ito kasing head unit natin ay stock head unit wala So ayun, for the price kasi nito, think 5k yung niya, listing niya sa Shopee. Tapos may kasama ng rear camera, yun napakalinaw na rear camera. Tapos yung may SD card na kasama. Do sa top brand sa atin, nasa 8k to 10k nga, depende sa wala pa atang SD card yun. Pero may rear cam ata.
Tas do sa iba naman, ayun din, nasa around ganon, 7K yung ibang brand. So, at least ito yung lowest, pero quality yung product. At least, hindi na tayo nangapa, diba na, aliwa, bumili ako ng ibang brand, tas palpak naman, mabagal, ganyan. Tas pangit yung output ng audio. Ito okay na okay, wala akong masabi. Tsaka malinaw yung footage niya, kitang-kita sa gabi. So ayun lang guys, after nito pakita ko na lang yung mga sample footage. Tas kayo na humusga kung bibili kayo or hindi. Lagay ko na lang yung link sa baba nung product page. So yun guys, thank you and have a nice day. Yan po yung Aeonon dashcam. Yung output niya paggabi. Tingnan nyo. Patayin ko yung ilaw. Kita nyo? Patay ko outside. Ito yung tint nyan. Ganyang kadilim. Buksan ko ilaw. Ayan, kita nyo. Napakaliwanag po nyan. High beam. Ano pa ba? Yung back camera. Photo po yan pag nag-reverse. Teka lang. Ibalik natin sa Android Auto. So ayan, nakakonek yung cellphone ko. Reverse. Diba? Neutral. Automatic yan. Yung tugtog. Okay, baka maka-copyright. Okay na yan. Ganda, ang ganda.